Magandang gabi, Pilipinas. Bayan matapos ang magkakasunod na pagtama ng bagyo na nagdulot ng matinding pinsala, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para tuldukan ang problema sa lumalalang pagbaha sa Metro Manila. Isa sa mga hakbang ang paglulunsad ng programang Oplan kontra Baha. Personal itong pinagunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina sa Parañaque City. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi na bago kay Bonifacio ang bahain tuwing may masamang panahon. Kwento niya, hanggang baywang ang inaabot ng tubig. Kaya madalas, sa ikalawang palapag na sila nananatili. Kung malala naman ang baha, sa evacuation center na ang diretsyo. Mahirap, hindi ka makakilos ng normal na kahit na may kailangan kang bilhin sa tindahan, mag-ano ko na lang na humumpa kahit pa paano yung tubig. Pero pagka ganyan talaga intense na yung ulan, wala kang ano kundi lumusong na lang din, isuungin na lang yung gaano kalalim yung baha. Isa lang si Bonifacio sa libu-libong mga residente sa Metro Manila na madalas makaranas ng pagbaha. Isang problemang tutugunan na ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng malawakang inisyatiba laban sa pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng Oplan kontra Baha sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Sabay-sabay itong inilunsad sa Kaingin Creek sa May Kawayan City sa Bulacan, Sunog Apok Pumping Station sa Tondo, Maynila, San Juan River sa Quezon City at Las Piñas River. Ang Oplan kontra Baha ay isang interagency at whole-of-government initiative kung saan magkakaisa ang mga ahensya ng pamahalaan, mga LGU at pribadong sektor sa paglilinis ng mga ilog, creeks at drainage systems, pati na rin ang pagsasaayos ng mga pumping station upang maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rito ang dredging, pag-aalis ng mga sagabal sa daluyan ng tubig tulad ng illegal structures at ang mas epektibong waste disposal at management. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpol-kumpol para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Saklaw ng Oplan kontra Baha ang nasa 142.4 kilometers ng mga ilog, creek at estero, gayon din ang 333.15 kilometers ng mga drainage system sa Metro Manila. Punto ng Pangulo, aarangkada ang malawakang cleaning at clearing operation sa loob ng 9 na buwan na mahigpit anyang ipatutupad para tuloy-tuloy ang mga positibong epekto nito. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Kaugnay nito, ipinunto ng Pangulo ang paggamit ng mga matagal nang natenggang kagamitan ng pamahalaan upang makatulong sa malawakang operasyon. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. Binigyang diin pa niya ang pagtatama sa mga mali o hindi gumaganang pumping station na dapat sana'y nagpapaluwag ng daloy ng tubig, ngunit sa halip, siya pang nakapagpapabara sa mga ilog at estero. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil
yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At yung imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Palalawakin din ito sa iba pang lugar na madalas bahain tulad ng Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. Kabilang na rin ang programa sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng DPWH upang matiyak na magtutuloy-tuloy ang operasyon nito. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Kasi usually yung lahat ng dumi na masasala na. Kasi between Parañaque at saka yung dito sa Las Piñas, bali lang naman ang ganyang kalaki lang yung haharangan. Pero kung ma-dredging nga tapos magkaroon ng tawag dito yung station na water pump station, malaking bagay yun na. Kinilala naman ng Pangulo ang kahandaan ng mga pribadong sektor na makipagtulungan sa programang ito. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.